Castro. Castro looking to drive onto the left, onto the right, onto the left. Goodness. Oh my! Sa bawat Asian tournament, isa sa mga pinaka-inaabangan ng fans ng national team ay kung makakaharap ba natin ang Japan sa basketball. Hindi lang dahil may rivalry, kundi dahil sa style nila ng laro. Mabilis, disiplinado, resilient, at laging may mga player na kayang mag-execute sa ilalim ng matinding pressure. Sa isang taon, posible nating makaharap ang Japan sa Asian Games sa kanilang home court sa Nagoya, Japan. Kung hindi man sa preliminary stage, halos siguradong pwede silang maging katapat natin sa knockout rounds. At dito nagiging totoong sukatan ang kakayahan ng Pilipinas. Hindi lang puso ang laban, kundi basketball IQ, execution, at adaptability. Historically, may malinaw talagang edge ang Gilas Pilipinas laban sa Japan sa men's basketball. Sa mahabang panahon, hawak natin ang matchup na ito. Minsan dikit ang laro, minsan physical, minsan may konting drama, pero kadalasan Pilipinas ang nagtatagumpay sa dulo. At kung babalikan natin ang history, ilang beses ring nakalasap ng kabiguan ang Japan laban sa Pilipinas. Repeated failures in the Asian Games, FIBA Asia, and the FIBA qualifiers. Games that were almost within their reach, yet they still couldn't win. Pero ngayon, kapag sinabi mong Japan sa Asian basketball, hindi na siya yung dating Japan. Nagbago na ang landscape. Hindi na ito ang Japan na basta-basta lang binubuli nun ni Calvin Abueva. Malakas na at kumpleto na ang Japan ngayon. Palag-palag na sila sa court. Kung handa ka sa laban, dapat ding maging handa kang tumanggap kasi kapag pinilit mo, papalagan ka rin nila. Ang rivalry na dati parang one-sided, unti-unti nang nagiging patas. At ang totoo, hindi na kung kaya bang talunin ng Gilas ang Japan. Ang tanong na ngayon ay, kaya bang sabayan ng Gilas ang Japan sa kung ano na sila ngayon? Para mas maintindihan natin kung nasaan na ngayon ang basketball ng Japan, balikan muna natin kung kailan at paano nagsimula ang B-League. Opisyal na inilunsad ang B-League noong 2016, isang malaking reset para sa Japan basketball. Bago ito, divided ang professional scene nila sa BJ League at JBL at umabot pa sa punto na nasuspinde pa sila ng FIBA. Kaya napilitan silang mag-ayos, hindi lang ng liga, kundi ng buong basketball ecosystem. Bago pa nagsama ang B-League sa Japan noong 2016, may dalawang liga sila na umiikot sa Japan basketball. JBL o Japan Basketball League. Mas corporate-based, karamihan ng teams, pag-aari ng malalaking kumpanya tulad ng Toyota, Panasonic, Toshiba. Stable sa pera pero kulang sa fan engagement at entertainment. Samantala, ang NBL or BJ League ay mas open at pro-style. Parang NBA ang dating. Nakatuon sa fans, imports, mabilis na laro at malakas na marketing. Kaya mas exciting panoorin kahit minsan ay hindi kasing stable sa aspeto ng finances. At para mas maintindihan natin, parang ganito ang comparison sa Pilipinas. Kung ikukumpara, ang JBL ay parang PBA, corporate-based, financially stable at traditional. Habang ang NBL o BJ League ay kahalintulad ng MPBL, community-based, mas fan-oriented, may pro vibes, pero mas prone sa financial instability. Lesson dito, hindi nila pinatagal ang ego war. Pinagsama nila ang sistema at nag-focus sa isang direksyon para sa liga at national team. Sa atin medyo ganito pa rin. Kanya-kanyang liga, kanya-kanyang bida. Kaya hindi lang sa clubs umangat ang Japan, kundi pati national team nila nag-level up. Pagpasok ng B-League, naging malinaw ang direksyon. Player development, international standards, at long-term vision. Hindi ito overnight success. Resulta ito ng plano, tiyaga, at tamang desisyon. At kasabay ng pag-angat ng liga, tila nagtagpo ang swerte. At ang tamang henerasyon sa Japan, parang ito na ang tinatawag nilang Golden Generation. Sabay-sabay umusbong ang talento. May mga nakapasok sa NBA tulad nina Rui Hachimura at Yuta Watanabe. Mga legitimate NBA players na hindi lang nandoon para sa marketing. Pero hindi lang players ang dahilan ng success na to. Isa sa pinakamalaking pagbabago ng Japan basketball ay ang pagpasok ni Tom Hovas. Si Tom Hovas, dating head coach ng Japan Women's National Team
ang utak sa likod ng silver medal finish nila sa Tokyo Olympics. Isang makasaysayang tagumpay ng women's basketball nila. Matapos ang tagumpay niya sa women's team, itinalaga si Tom Hovas bilang head coach ng Japan men's national team. Dala ang parehong basketball principles at disiplina sa sistema. Kaya kung pagsasamahin mo lahat, B-League Foundation, NBA caliber talents at isang coach na may Olympic pedigree, makikita mo na hindi ito simpleng swerte. It's the right plan, the right generation, and the right leadership coming together. When those three align, a country can truly level up in basketball. Sa kasalukuyan, napakataas ng kumpiyansa ng Japanese national team sa ilalim ni Tom Hovas at hindi biro ang mentalidad na dala-dala nila sa bawat tournament na kanilang sinasalihan. May malinaw silang international credibility at momentum bilang nangungunang Asian representative sa dalawang magkasunod na Olympics. Kung sakaling magtapat ang Japan at Pilipinas sa Asian Games sa Nagoya, Japan, sa susunod na taon, papasok ang Pilipinas sa laban na may historical edge sa head-to-head matchup. Ibig sabihin, may psychological advantage tayo base sa nakaraan, pero hindi ito garantiya ng panalo. At this level of competition, current form, execution, and in-game adjustments become even more crucial, especially against a Japanese team with a clear system and high confidence. Kung pag-uusapan natin ang head-to-head matchups sa mga recent games mula 2009 sa 10 official games sa FIBA Asia World Cup Qualifiers at Asian Games, ang Pilipinas ang nanalo sa 8 laban habang ang Japan ay nanalo ng 2. Ang mga panalo ng Gilas kontra Japan ay nagsimula noong 2009 FIBA Asia Championship. Nanalo ang Japan noong 2010 Asian Games, pero mula 2011 FIBA Asia Championship hanggang 2018 Asian Games, hindi na sila muling nanalo laban sa Gilas. Pero recently, nakabawi ang Japan noong 2022 FIBA Asia Cup na ginanap sa Indonesia. So kapag sinabi nating Gilas versus Japan, hindi lang basta score o panalo ang tinitingnan, kundi trend, development at evolution ng dalawang teams sa Asian basketball. Dito na tayo sa players matchup. Ang medyo interesting sa laban na ito ay ang matinding contrast ng personnel ng dalawang koponan. May tinatawag na quadruple tower ang Gilas sa katauhan ni Kai Sotto, June Mar Fajardo, AJ Edu at Kentin Millora Brown. Sa usapang big men, malinaw na may size advantage ang Pilipinas. Sa Japan naman, they have Yuta Watanabe and Rui Hachimura if he ends up playing. But even without Rui, Japan should not be underestimated, with players like Yudai Baba, Yuki Kawamura, and Yudai Nishida still in the lineup. Mga guards at wings na kayang magdikta ng tempo at mag-execute kahit under pressure. Kung susuriin, mas matangkad talaga ang Gilas sa inside presence. Pero sa point guards, wing at small forward positions, mas malakas ang Japan. Meron silang matatangkad at versatile wing defenders tulad nina Yoshi, Yuta Watanabe at Yudai Baba na kayang mag-switch at magdepensa sa perimeter. Sa totoo lang, ang tanging tunay na reliable big man ng Japan ay ang kanilang naturalized player na si Josh Hawkinson. Kapag tiningnan natin ang laban ng Pilipinas kontra Japan, parang clash ito ng dalawang style, speed kontra dominance sa ilalim. Kung hindi natin makokontrol ang paint, yung boards at mismatches sa height, mahihirapan tayong manalo. Kasi ang Japan, sobrang precise sa offense at defense, mabilis, disciplined at mga players na clutch sa pressure moment. Para mas maintindihan, parang TNT kontra Barangay Ginebra ang laban. Sa Ginebra, meron silang triangle system. Disciplined, structured, focus sa fundamentals at inside game. Sa TNT naman, small ball, run and gun, mabilis, agresibo, and full of shooters. Ngayon, problema ng Gilas sa Japan, mas maganda ang sistema ng Japan kaysa sa typical run and gun team natin. Puro shooter sila, elite ang shooting efficiency at hindi pwedeng iasa lang sa isa o dalawang players tulad ni Justin Brownlee. Kailangan ng solid shooting mula sa maraming players para makasabay sa laro nila.
makikita mo kung gaano sila ka-deadly sa mga previous games nila. Mabilis ang ball movement, precise ang spacing, at bawat play kahit basic, perfect ang timing. Ang takeaway, kung hindi natin mapapababa ang shooting efficiency nila at hindi natin makokontrol ang paint, mahihirapan tayo. Kaya sa susunod na matchup, control the boards, spread the shooting load, at adjust sa bilis at precision nila. Ito ang tunay na challenge ng Gilas kontra Japan sa modern Asian basketball. Kaya sa laban ng Gilas kontra Japan, hindi lang ito labanan ng bragging rights, kundi labanan ng national pride at Asian supremacy. Ito ay labanan ng strategy, precision at execution. Kung sino ang makakontrol ng paint, makakapag-spread ng shooting, at makaka-adjust sa bilis at style ng kalaban. Sa bawat minuto sa court, dito malalaman kung sino talaga ang may upper hand sa rivalry na ito.